Magandang araw mga kapuso, episode 382 na tayo ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Martes. Makakawala na nga talaga si Lolo Pepe ni Velasquez, no? Yun nga lang, nahuli sila ni Balahadja, bigla agad dumating. Anong ginagawa mo, Velasquez? Sabi ni Velasquez, bossing, hinihigpitan ko lang po yung tali, baka po kasi makawala eh. Tanda, kamusta ka na? Pagpasensyahan mo na ha, at dito ka kasi pinadala ng bossing namin eh. Kaya tiis-tiis muna, sabi naman ni Lolo Pepe. Nagpapauto ka niya sa bossing mo, babayaran kita ng mas malaki, doble o triple pa kung magkano binayad sa'yo ni Moira, sabi naman ni Balahadja. Alam mo tanda, hindi kasi kami nakikinig sa mga sabi-sabi lang eh, dahil kami loyal kami sa boss namin, sa amo namin, di ba Velasquez? Opo, totoo po yun bossing. Samantala, sabi nga ni Giselle, wag na raw pumasok si Obeng sa loob. Paparating na rin naman ng mga pulis, trabaho nila yon, sila na ang gumawa. Baka kasi mapahamak si Obeng, sabi naman ni Obeng. Ate, sisilipin ko lang si Papa. Pupunta lang ako doon sa may bintana para matiyak na nandoon siya. Huwag kang mag-alala ate, mag-iingat ako. Maghintay ka na lang dito, abangan mong dumating yung mga pulis. Hindi kasi ako mapalagay kapag hindi ko pa nakikita si Papa. Kaya aalis na ako, mag-iingat ka. Umiiyak si Giselle at talagang labis na nag-aalala kay Obeng. Baka nga kasi mapahamak pa yung kapatid niya. Nawawala na nga yung tatay nila. Samantala, dumating naman tong si Zoe. Sabi, ba't ka ba tawag ng tawag? Ano ba yung pag-uusapan natin? Sabi ni Carlos, involved ka kasi sa usapan. Pinag-uusapan ka nila na na meron ka raw kinalaman sa pagkawala ni Don Pepe sa lolo mo. Zoe? Concern ako sa'yo, sabi naman ni Zoe. At concern ka talaga sa akin? Ha? Nakipagkita ka sa akin para ilang sabihin mo? Alis na ako. Teka Zoe, teka lang, magsabi ka ng totoo. Para sabihin ko sa'yo Zoe, ama mo ko, kakampi mo ko dito. Hindi ako kaaway. Gusto ko lang malaman, magsabi ka ng totoo. May kinalaman ba rito si Moira? Sabi ni Zoe, oo. May kinalaman dito si ma'am. Sinasabi ko na nga ba eh. Kasi yung ang sa pagkakaakbaril nga kay Doc Lindon, yung mami mo ang may pakana nun. Kaya hindi na rin ako magdadalawang isip na may kinalaman siya dito. Sabi naman ni Doc Carlos, dagdag pa niya, saan naman ngayon si Lolo Pepe? Sabi ni Zoe, hindi ko alam. Si mami lang ang nakakaalam kung saan niya ito dinala. Pero nag-aalala pa rin ako kay Lolo, dahil lolo ko siya, sabi ni Zoe. Ngayon, nakapasok na nga itong si Obeng sa loob. Ngayon, naririnig ni Lolo Pepe na merong kumakaluskos. Kaya napasalita na rin siya. No? Medyo mahina lang yung boses niya. Sabi niya, Obeng, nandito ako. Pumunta ka dito. Ito naman napuntahan ni Obeng. Warehouse to eh. Ngayon, sabi naman ni Carlos, ngayon hindi na ako magtataka kung bakit nagawa yan ng mami mo. Bakit ba? Ano bang dahilan? Sabi ni Zoe. Alam na kasi ni Lolo na hindi ako totoong tanyag. Alam na niya na hindi ako anak ni Daddy. Ako? Paano ako? Natukoy ba niya na ako yung ama mo? So yan pa talaga yung concern mo. Hindi Zoe, concern din ako sa'yo dahil anak kita. Pero syempre iba na ngayon, iba na yung sitwasyon ngayon. May asawa na ako, asawa ko si Lynette. May sarili na akong pamilya ngayon. Kaya syempre inaalala ko yung profesyon ko. At sa pagkakataong ito, kampi ako kay Moira. Tama lang ang ginawa ni Moira para hindi niya matukoy na hindi ka talaga totoong tanyag, na hindi ka anak ni RJ. Dahil kapag nagkataon, katapusan na ng career natin. Katapusan na ng buhay natin, sabi ni Carlos. Diba? So alam na natin na mangyayari eh. Gagatungan niya ang anak niya. Kakampihan niya sila Moira sa si Zoe sa pagkakataong ito. Dahil nga si Zoe natatakot. Ayaw niya mabunyag, ayaw niya talaga mahuli sila. Kaya ngayon, hindi naman talaga ito mangyayari kung hindi agad nalaman ni Lolo Pepe. At ngayon, nag-aalala pa rin si Zoe sa kung ano bang kalagayan ni Lolo Pepe, kung patay na ba siya o buhay. Kasi nga, inalam ni Carlos kung buhay pa ba si Lolo Pepe. Samantala, dumating yung isang babaeng tauhan na binayaran ni Moira. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Magandang gabi po. Magpapaprint din po ba kayo ng t-shirt? Sabi ni Obeng.
Biglang dumarating si Moira at kausap nga yung tatlong lalaki. Binayaran niya tong tatlong lalaking to. Moira, anong ginagawa mo dito? Robert? Anong ginagawa mo dito? Sabi niya, siya yung nagtanong. Ngayon biglang dumating si Balahaja, sabi niya, ano? Akala mo ba ako yung anak mo? Pues hindi siya rito pupunta. Dahil hindi niya to alam. Sabi naman ni Lolo Pepe, napakawalang yamo talaga. Sabi niya, pasensya na, tanda ha. Napag-utusan lang kami. Kaya maghintay ka lang dito. Ayan mo, makikita rin kayo ng manugang mo, si Moira. Pupuntahan ka nun dito, dadalawin ka. Sabi niya, no? So, yun na nga. Ito namang si Obeng, napatanong kay Moira, anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Moira, nagpapaprint ako ng t-shirt para sa Apex, para sa welcome party, ganun. Oo, kasi surprise to ngayon, alam mo na. So, hindi na surprise. Biglaan kasi, pumunta ako dito para magpa-print ng t-shirt sa kanila. Magpagawa ngayon. So, huwag mo sabihin sinusundan mo ko, Robert. Magmula Manila hanggang dito. Ngayon, dumating na nga yung mga pulis. At dalawang cop car ito. Sabi naman ni Giselle, bilisan nyo, pumasok kayo, nasa loob sila. Sabi niya, no? So, rumisponde na agad yung mga pulis. So, ito na nga. Pagkaalis ito ni Balahaja, dahil nga nagpaalam siya, iiwan ko siya yung matanda na yun at ako'y pupunta lang na Maynila. Ngayon, hinuhuli pala ni Balahaja si Velasquez kung anong gagawin niya dito kay Lolo Pepe. Anong ginagawa mo, ha, Velasquez? Nagpapasuhol ka sa matandang yan? Sabi ni Velasquez, no? Patawarin niyo po ako, bossing. Gusto ko pong bumawi sa inyo. Ginawa ko lang naman po ito dahil kailangan ko rin po ng pera. Sige, sa pagkakataon to, pagbibigyan kita. Umalis ka na, iwan mo na kami. Ngayon, pagtalikod ni Velasquez, binaril ni Balahaja sa likod. So, nawalan agad ng malay, sabi ni Lolo Pepe. Kriminal ka, mamamatay tao. Walang hiya ka, napakasama mo. Napakasama mo talaga, sumisigaw si Lolo Pepe, no? Ngayon, lumapit si Balahaja at pinaputukon pa ng isang beses, 2 putok, no? Sa likod ulit si Velasquez, napatay niya. Ngayon, dumating na tong si Giselle, sabi niya, hulihin yung babae niyan. Nandito yung papa namin. Teka lang, Giselle, ano to? Nagsama ka ng mga pulis? Alam mo, Moira, wag ka na magmaang-maangan pa. Ilabas mo si papa, nandito siya. Ano ba pinagsasabi niyo, Robert at Giselle? Wala akong kasalanan, wag niyo akong akusahan. Nagpunta lang ako dito para magpagawa ng t-shirt, sabi ni Obeng, no? Ate, wala rito si papa. Hindi ako naniniwala. Ilang beses nang nagpanggap yan. Ilang beses na tayo nagpaloko dyan, Obeng. Sa ngayon ba magpapaloko ka ulit dyan sa asawa mong yan? Ate Giselle, alam ko, naiintindihan kita. Hindi naging maganda yung ugnayan natin, yung relasyon natin. Pero kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon na makipagtulungan sa inyo, sige, gagawin ko. May kipagtulungan ako para mapadali ang paghanap natin kay papa. Huwag kang makialam sa pamilya namin, Moira. Ayaw na ayaw kong maging parte ka ng pamilyang ito. Sige na, sir, halugugin niyo yung loob. Tulungan niyo kami, sabi nung pulis, no? O no, halugugin niyo yung buong area. Sige na. Tapos sabi ni Lolo Pepe, no, walang niya ka. Kriminal ka. Masama kang tao. Masama talaga ako, tanda. Kaya ikaw, manahimik ka na lang. Pinutukan niya ng baril si Lolo Pepe, no? Ngayon sabi ni Lolo Pepe, hindi na rin magwawakas ang kasamaan mo. Hindi ako natatakot sa dala ko, matanda ko. Wala na akong iba pa nga atupagin sa buhay. Ganun ha. Pinukpok ng baril ni Balahaja si Lolo Pepe sa may batok hanggang sa nakatulog. Hindi ko mawari kung sa batok ba to or sa ulo. Kawawa na may matanda at napasubsub siya sa may sahig. Ngayon, talagang sabi nga ng mga pulis, ma'am, confirm po, wala po dito. Sabi no, sir, wala rin po dito. Sabi naman ni Moira, o sabi ko naman sa inyo wala talaga rito si papa. Kung maaari lang, pagbigyan niyo ako, Giselle sa Robert, na hanapin ko si papa. Di ba kakasabi ko lang sa'yo ni Moira, ayoko mag-involve ka sa pamilya namin. Wala kang karapatan. Ano, binayaran mo ba itong babaeng to? Yung mga taon na to, pati itong mga pulis to, binayaran mo rin, sabi ng babae, no ma'am. Wala po talaga rito tinatago yung customer namin. Kung mayroon man po dito matanda, edi sana nireport na po namin sa mga pulis. Sabi naman ng pulis, ma'am, magdaan-daan naman po kayo sa mga pananalita nyo, sabi naman ni Robert, no. Pasensya na po mga sir. Nabigla lang po talaga yung kapatid ko.
Hindi ako naniniwala sa'yo, Moira. Sinungaling ka. Wala nang epekto sa akin yung acting-actingan mo. Ano? Obeng, magpapaniwala ka dyan? Sabi ni Moira, no? Alam ko, naintindihan kita, Ate Giselle. Pero wala talaga akong kinalaman dito. Wala akong alam kung nasa saan si Lolo Pepe. Sabi niya, no? Sabi naman ni Robert, mabuti pa ate, umalis na tayo dito. Wala rin tayo mapapala. Sabi ni Giselle, no? Pag sa oras na nalaman ko na meron ka talagang kinalaman sa pagkawala ni Papa, mananagot ka. Talagang hindi talaga matahimik si Giselle, no? Talagang bumubuhos yung galit niya. At yung sama ng loob niya, nag-ano na nga siya dito eh. Nagtatantrums na siya, di ba? Saka nanginginig siya, nagpapanik attack na siya. Hindi na talaga siya mapakali. At ito namang si Moira, napakakalmado. Ang galing niyang umarte, di ba? Nabilog na naman niya ulo ni Robert. Samantalang si Giselle, talagang hindi naniniwala kahit anong paliwanag na sabihin ni Moira. Diba? Galit na galit talaga si Giselle. At talagang umalis na nga siya at sinamahan na nga siya ni Robert. Ganun na rin ang mga pulis. Wala silang napala. Ngayon, pag alis sila, binayaran ni Moira yung babae. Sabi niya, no, kayo nang bahala maghati-hati dyan. Sabi ng babae, maraming salamat po, ma'am. O diba? Bayad yan eh. Yung mga tauhan na yan. Ito yata yung si Trish, yung babae nga kinuntsaba niya. Bari mo, magtataka, gabing-gabi na magpapagawa ka pa ng t-shirt, tapos tagong lugar pa. Tinawagan niya si Nerissa. O Moira, kamusta na? Nalusutan mo ba si na Robert? Thanks to you, Nerissa. Maraming salamat sa'yo. Oo, okay na. Nalusutan ko na sila. Kinabahan talaga ako, Moira. Kala ko talaga nahuli ka na eh. Dahil kundi madadamay ako dyan. Ito pala nangyari. Nakita pala ni Nerissa na sinusundan ni Obeng saka ni Giselle itong si Moira nung binigay niya yung kotse niya kay Moira. Tinawagan niya agad si Moira. Sabi ni Moira, ano Nerissa, napatawag ka kagad? Bakit? Meron ka ba naiwan sa kotse mo? Babalik ako. Hindi, Moira, mag-ingat ka dahil sinusundan ka ngayon ni na Robert saka ni Giselle. Ano? Oo, kaya kinakailangan mag-ingat ka. Walang niya talaga yung mga yan, pues. Alam ko na kung saan ako pupunta. Moira, alalahanin mo. Gamit mo ang kotse ko, ayoko madamay dyan. Oo, Nerissa, basta alam ko na ang plano. Saan ako pupunta. Sige na, maraming salamat. Hindi niyo ako mahuhuli. Tinawagan niya si Trish. Sabi niya, alam ko Trish, I'm very sorry. Alam ko, sobrang gabi na. It's too late. Pero, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan pumunta agad kayo sa warehouse. Meron ako ipapagawa, okay? Bari mo, no? Marami palang taon si Moira. Talagang napaka-brainy ni Derek sa kanyang mga writers pagdating dito. So, gagawin nila lahat para magwagi na naman si Moira. Ngayon, sabi niya, nalusutan niya. Diba? Yung mga kalaban sa pagkakataon to. So, alam na natin. Panalo na naman si Moira. Diba? So, ito yung pakatungkayan natin bukas, mga kapuso. Makakaligtas kaya si Lolo Pepe sa bingit ng kamatayan ngayong papatayin na siya ni Balahaja. Pinagbuhukay siya di ba? Ng kanyang libingan. Wala na magliligtas sa kanya. Meron pa kayang makakakita sa kanya para tumulong sa kanya. Yan ang abangan natin. Kaya wag na wag natin yan palalagpasin mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at bell button para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.